ko talaga, if we are well guided, 'di ba? Well guided tayo. Wala tayong anuhan na religion dito, ano. If we are well guided by the Lord, Jesus Christ, talagang ano tayo alam mo yung nagkakaroon ka talaga ng clarity on what you really want. Pero ito kasi may mga certain stages talaga paano tayo nabibuild, as a person, kung paano natin mas mabibuild yung life natin na in alignment, in alignment sa kagustuhan ni Lord sa buhay natin. Kasi alam niyo naman, lahat naman ng tao, naniniwala naman kayo, di ba, na lahat ng tao may purpose dito sa mundo. Pero kailangan lang natin ma-discover, ano ba yung purpose ko dito? 'Di ba? Kailangan lang natin ma-discover na ano ba? Bakit ba ako nandito? Bakit ganyan? Pero eventually kasi, sa right timing ni Lord, mas mararamdaman mo siya. Yun yung klase ng pakiramdam na never mo hihindian na ikaw na mismo talaga yung manggigigil. Wait lang, Lord, ha? May mga naka-experience ba rito yung mga midlife crisis, quarter life crisis na parang feeling mo, ano ba yan? Ang bilis-bilis ng oras, ang bilis-bilis ng panahon tulad ngayon. Tapos ng February, nakapag-celebrate na kayo ng Valentine's. Next naman niya, Pasko na. Di ba? Sobrang bilis ng panahon na may iba magbe-birthday na naman, madadagdagan na naman yung edad. Ako ayoko na talaga ng ganun. Nag-stop na talaga ako sa 26. So pag tatanungin niyo ako, hanggang 26 lang talaga yung age ko, ha? Huwag na kayo magtanong ng iba pa. Di ba, Mentor Cowrie? Nag-stop na tayo doon. Stuck na yon. Yun ay pinaka-last. But anyway, how does God build us? Number one, sino naniniwala dito na everyone has a dream? May ganun ba? May mga pangarap ba tayo? Sino dito may mga pangarap? Kasi baka mamaya wala kang pangarap. Lahat naman, di ba? Nung kabataan mo nga di ba? Pangarap kong maging piloto, maging doktor, maging guro, maging teacher, maging engineer. Lahat tayo may pangarap. Ano po? And ang pinakamaganda kasi diyan, God give us visions and dreams. Siya lahat yung nag-i-instill. Minsan 'di ba, ako kasi dati, alam niyo yung hindi pa ako part ng I Am Worldwide. Sabi ko, grabe itong mga naiisip ko, mga ganyan. 'Di ba, mga ganun tayong dream. Ito yung gusto kong bahay, ito yung gusto ko pagka-graduate ko, ganito yung gagawin ko, ganyan bla 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 bla, mag-iipon ako, magaganito ako. So ang dami. But then you realize na lahat ng vision pala na 'yon kay Lord nang gagaling. Lahat ng wisdom kay Lord nang gagaling. It's not just only coming from our own mind, pero siya yung nag-i-instill ng ganong klase ng vision and dream sa utak natin. Pero alam niyo ba kung ano yung kaibahan ng animal sa human? May idea? Ano daw yung pagkakaiba ng animal sa human? Well, human kasi, we have the capacity to dream, to visions, to have the visions. Meron na ba kayo narinig na aso na pangarap kong maging, ano nga tawag sa mga ganon? Yung aso na yung aso na pulis. May mga ganon, no? 'Di ba? Pangarap kong maging pulis. Yung aso habang tumatahol. Pangarap kong magkaroon ng bahay. Wala namang ganon. Tao lang yung may ganong klase ng capacity. 'Di ba? So that's the difference. Kaya dapat lahat tayo nangangarap. Lahat tayo may pangarap. And it's always good na to write down all your dreams. Sino dito may mga vision board? May vision board ba kayo? Meron ba? Ako mamaya wala. Mentor test daw meron na. Yung iba, pangarap mo na bahay, maybe pangarap mo na ilang sasakyan, anong klaseng bahay ba yung gusto mo, anong klaseng sasakyan ba yung gusto mo, or savings, gusto mo mag-travel, or gusto mo makapunta dito, anong gusto mong mangyari sa anak mo, 'di ba? May mga ganon tayo. And always, always, it's really important, na talagang you really have to create your vision board. Napakalaki, napakalaking tulong nun, na nakikita mo siya every day. Alam niyo kasi ako, yung vision board ko, nandito sa bahay. Inilagay ko siya sa frame, pinrint ko, inilagay ko sa frame, with deadline na. Kada dating ko sa bahay, yun yung una kong binibisita. Umuupo ako sa harap nun, tinitingnan ko siya isa-isa. Tapos nagpe-pray ako kay Lord.
Sabi ko, Lord, grabe no. Ang laki ng pangarap na ipinakita mo sa akin. Alam ko na hindi ko kakayanin ng ako alone. I really need your help. Ganun ako mag-pray. Ganun ako makipag-usap sa kanya every single time. Pag uuwi ako, lalo na kapag halimbawa, kasi ako normally, labas ko na 6 o'clock, nakarating ako ng bahay, 6:30. 7 o'clock, andito na ako sa bahay. So may mga ganun akong muni-muni all the time. May mga ganun-ganun akong muni-muni. Plus at the same time, ang pinakamaganda dyan, you have to dream big. Kasi mamaya, di ba, nagkakaroon tayo ng limitasyon. If you will ask people outside I Am Worldwide, outside I Am Worldwide, ano ba yung mga pangarap mo? Pangarap ko lang naman magkaroon ng bahay. Anong klaseng bahay? Yung simple lang. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi nalilimitahan yung pangarap natin base sa capacity ng bulsa natin. Ito lang kasi yung sahod ko eh. So, ito lang yung kaya ko. Tama? Di ba may mga ganon? May mga ganon tayo na klase. May mga ganong klase tayo na way ng pangangarap pa. Pero ang maganda kasi dito, dapat ang isipin mo, ano ba yung pinakang gusto mo in life? Ano ba yung gusto mo mangyari? Kasi naniniwala kayo, di ba, na si Lord, kaya niyang ibigay lahat. Siya nga nag-create eh, di ba? Na-create niya yung mundo. Na-create niya even the tiniest, di ba? Tiniest, insects, may purpose pa rin. Ikaw pa kaya, you are the most beautiful creation, di ba, na ginawa niya dito. Kaya wag mong limitahan na. Wag mong limitahan yung kakayanan ni Lord sa buhay mo. Ito yung tatlo na meron ako sa ano ko eh, sa vision board ko. I have the house and lot. Sobrang laki, no? Alam mo, hindi to kayang ba? Siguro kahit swimming pool, hindi kayang bayaran ng sahod ko sa Dubai. Kahit swimming pool, hindi kaya. Lord, wait lang. Bakit ganito? Parang gano'n na lang eh. Parang gano'n yung mafe-feel mo eh. Lord, wait lang. Bakit ganito? Tapos itong Lamborghini, na ginawa ko siya, kinreate ko to, June, July, ginawa ko siya ng December 2022. Nilabas ni Mentor Jessa, October 2023. Kaya, di ba? After 1 year, Mentor Jessa, dinadrive na Lamborghini na red. Sabi ko nga sa kanya, grabe ka, Ment. Yung pangarap kong Lamborghini, bakit mo nilabas? Ano pang ilalabas kong kulay? May ganun, no? Plus, of course, syempre, magkaroon ka ng condo kung magstay ka ng Manila. Ganong klase. Tapos lagyan mo ng timeline na, lagyan mo ng deadline. Bakit? Nagawa ni Mentor May, 3-story house and lot in just a matter of 3 years. Nagawa ni Mentor Kat, 4 years. Nagawa ni Mentor Ikay, 4 na taon. Mga naka-Lamborghini, naka-supercar within 5 years. Kaya din natin gawin. Kung nagagawa nila, magagawa mo rin. Bakit? Lahat naman tayo, anak ng Diyos. We all given, kompleto yung mata, kompleto yung ano natin, di ba? Kompleto naman tayo lahat, marunong lahat tayo magsalita, marunong lahat tayo matuto. So we have all the tools. Yun nga yung sinasabi, di ba? We have all the tools we needed para ma-improve yung life natin. It's just that, paano natin gagamitin yung ganong klase ng mga tools na kailangan nating i-discover ng unti-unti. And hopefully ngayon, nadi-discover nyo na paano ba. Kasi tayo yung learnings naman natin dito, continuous. Continuous naman na nagkakaroon talaga. Itinuturo at itinuturo naman sa atin lahat. And of course, syempre, mangangarap ka, next you'll have to decide. Mentors, kailangan nating magdesisyon. Kasi ako, nung mga moment, kasi isa ako sa mga honestly, isa ako sa lulubog lilitaw na member ng I Am Worldwide. I started sa I Am nung nagsisimula talaga siya. Pero kasi wala ako talagang idea about network marketing. Kumbaga, isa ako sa new breed, new blood ng network marketing. Wala akong idea paano ba yung invite-invite. Plus, nasa Dubai ako.
napakalimit ng ways ng ano ko way para matuto ako. Kasi yung Skype dito naka-block, lahat ng video call naka-block. So talaga yun yung mga panahon na hindi ko alam anong gagawin nung time na yon. Kaya naman nung nag-pandemic, blessing in disguise talaga siya para sa akin. Nung time na pandemic, noon na lang talaga ko na-realize. Tapos yun yung moment na naglabas si Mentor May ng 3-story house and lot. Akala ko nung una, kasi may mga ganong feeling, no? May mga ganong member tayo na nahahype. Totoo yun, ha? Nahahype, na-fire up. Kapag may mga event, may mga ganito, may mga resulta na nilabas, fired up ka, as in, up to the next level. Yung inspiration sa loob mo. Then after 1 week, 5 days, 1 week, 7 days, 2 weeks, wala na uli. Naglaho na uling parang bula. Kaya naman importante talaga dito, you really have to decide kung gagawin mo ba talaga siya or hindi. Otherwise, mapapagod ka lang ng paulit-ulit. I will tell you, mapapagod ka lang ng paulit-ulit. Magte-training ka ngayon, pag-aaralan mo, 'di ba? Yung business, magi-invite ka, mag-o-offer ka. And then after noon, 'di ba, mawawala uli. Then after noon, again, babalik ka uli. So alam mo yun, nagba-back to ano ka talaga, back to start ka talaga. Pero dito, ang maganda naman sa atin, walang limitation. Kahit ilang beses kang magpabalik-balik. Everyone is welcome. Pero alam niyo kung ano lang yung nawawala sa atin is the time. Yung oras. Kasi lahat naman ng ano, naniniwala ba kayo na lahat ng mga pangarap, pwede naman siyang matupad. Pero ang question dun kasi, kailan na? 'Di ba? Gaano katagal? Kasi ako nakapagpatayo ako ng bahay after 7 years. Nakabili ako ng sasakyan. After 4 years, ako nag-a-abroad. Pero through I Am Worldwide, kaya siyang gawin. Mentor Me, nakabili ng bahay after 3 years, ginagawa yung business. Ay nung nag-start pa yon, walang produkto, 'di ba? Wala pang mga ambassador, wala pang mga billboard. As in wala. Pero nagawa ng 3 taon na. Nagawa ng 4 na taon, nagawa ng 5 taon na. So ngayon, we have all the tools we needed. Kasi binibigay na sa atin lahat. Para mas ma-build ka, ma-build yung credibility mo, ma-build yung negosyo mo. Ang maganda rito, hindi lang naman ikaw yung nagtatrabaho para sa negosyo mo. Kundi marami talagang tumutulong sa'yo dito. Hindi lang tayo dito, but even other top mentors. Na willing talagang mag-extend ng help sa atin. Kaya nga we are really blessed. Kasi hindi naman 'to nangyayari sa labas eh. Bakit? People will take care of their own muna bago sila tumulong sa iba. Tama 'yun, 'di ba? Kung ikaw, you are unique in your own way, i-share mo ba siya sa ibang tao? Lalo na kung competition mo pagdating sa posisyon, 'di ba hindi? Ako kung may alam ako, hindi ko i-share. Bakit? Ayun kasi yung kick ko eh. Kick ko for this. Para maging unique ako. Pero dito sa atin, whatever things na nakakatulong or nakatulong sa mga top mentor, i-share naman natin. It's just up to us to execute, to do it, to put it into action. And here, sabi nga dito, decide that you are willing to pay the price to get your dreams. Ano ba yung pay the price? You really have to put on a lot of sacrifices. Totoo yan. Lahat ng bagay kailangan ng sakripisyo. Sacrifice mo yung tulog mo, i-sacrifice mo yung lahat ng mga happenings mo in life, sacrifice mo yung lahat ng mga, alam mo eh, yung lahat ng mga Netflix, K-drama, pahinga, tulog. Pero masasabi ko lang, everything will be worth it in the end. Hindi yung mga barkada mo, hindi yung mga, alam mo yun, hindi yung mga kabarkada mo, kaibigan, na, di ba, kasama sa kasiyahan, ang magbe-benefit, kundi ikaw mismo. Sa lahat ng effort, sacrifices na ibibigay mo dito. Alam niyo ba yung kwento ni Alexander the Great story, yung burn the ship? Alam niyo ba to, yung kwento nito? Ang kwento kasi nito, di ba, ayan, meron kasi sila, anong tawag dito? Yung sasakupin sila, almost 1,000 soldier. Hindi man soldier, anong tawag sa ganun?
kawal. Tama, kawal, no? 1,000 against what? 300 soldier na meron si Alexander the Great. Sugod sila. Kasi sasakupin yung ano nila yung land nila, no? So what happened? Ang sabi ni Alexander sa lahat ng mga captain niya, sunugin nyo yung lahat ng ship. Noong mga panahon na yon, bawal mong questionin yung pinakang leader. Bawal ka mag-question, buti nga sa atin dito sa ayon, pwede ka magtanong. Sa kanilang panahon nila, hindi bawal. Gawin mo muna saka ka magtanong. So binur nila lahat ng ship. So ngayon may isang kawal ang tanong. Sabi niya, Sir, bakit mo pinasunog? Paano tayo makakatakas? Kasi 1,000 yung kalaban nila, 'di ba? So ngayon alam niya, sabi niya, this is the story. Ito yung pinakang makukuha mo. Ang sabi niya, kapag hinayaan ko kayo na magkaroon ng way to escape, hindi nyo ilalaban. 'Di ba? Kasi you have the options. Meron kang choice, 'di ba? Na sumuko, na tumakbo. Pero kapag burn yan, pag wala na kayong way, wala kayong other option, wala kayong other choice, ilalaban mo patay o buhay. Pero ang kapalit naman nito is the life of our family. Life ng mga anak mo na possible na pwede na maging slave, raping, 'di ba? Ng mga mananakop, buhay nila. Then can you imagine that kind of drive, yung naka-help sa kanila para manalo. So ano yung sinave nila? Hindi lang yung buhay nila, pero buhay ng pamilya nila. And that is the kind of story na pwede nating i-relate dito. Kasi bakit? You just have to decide today na ikaw lahat ilalaban mo. 'Di ba? Yung wala kang ibang choice, so wala kang other option but to do it. Panghahawakan mo talaga yan. Na in the end, hindi lang ikaw, 'di ba? Yung magbe-benefit, but yung loved one mo, yung family mo, or baka buong angkan mo na. And even yung mga tao sa paligid mo. Kaya nga 'di ba dito, lagi natin sinasabi, when we started in I Am Worldwide, ang itap mo mostly family, kapatid, kamag-anak, but then of course hindi naman lahat. 'Di ba? Hindi lahat willing. Kaya nga ako grateful ako I guess Mentor Tess, 'di ba? Almost family niya yung kasama niya dito. Ako, I have 3 siblings pero never, member sila ng I Am World pero hindi ginagawa yung business. Bakit? Kasi nakafocus sila sa iba-iba, sa mga kanilang karera. Pero kung naniniwala pa rin ako, darating yung time, pag nakita na nila yung difference, yung nag-earn na ako ng 1 million, kahit part-time ko lang ginagawa, pero wala pa rin, May mga ganun talaga. Kaya ngayon, blessed ka kapag ang nakakasama mo rito, kamag-anak, asawa, di ba, mga kapatid, you are blessed. Kasi alam mo talaga that you have someone na alam mo yun, makakasama mo talaga dito from the start until the very end. And of course, get out of your comfort zone. Kaya naman okay naman palakpakan natin, Mentor Eileen. Ito talaga yung yung alam mo yung kakabalik lang tapos pinag-host agad. Kaya walang paka naman natin, Mentor Eileen. And syempre, susunod na dyan yung iba. Yung pwede yung naka-yellow, pwedeng yung yung ibang mentors natin dyan na nagtatago, yung mga hosting So, wag na kayong magtaka kapag mga minsan, oh Med, ikaw daw yung host ngayong week So, alam mo na. So, dapat ready ka, Med, laban ako dyan. Dapat ganun, no? 'Di ba? Kasi eventually gagawin at gagawin niyo rin 'to. When I started, can you imagine nung nagsimula ako na mag-host, ang ini-introduce ko si Mentor Jessa. Sa IBP pa lang yun IBP, siya, closer siya nung time na yon. So my host, my speaker, my closer. Ako yung ginawa niyang host. Sabi ko, shit, paano ko yun gagawin? Ganun ako. Kasi mahihain talaga ako, sa totoo lang. Mahihain talaga ako. Nanginginig ako nung nag-start ako na mag-host. Hindi pa ako marunong magdasal. So alam din niya ni Mentor Cory, kasi Mentor Cory ganun din yung struggle Pag alam ng mentor yung weakness mo, yun talaga yung ipapagawa sa because you really have to get out of your comfort zone. Kasi through that ka lang naman talaga matututo. Once na malampasan mo na yan,
Speaker naman ako next week. Yes, 'di ba? Ganun yung klase ng feeling kasi nalampasan mo na yung first level. So level up ka naman hanggang sa mag-level up na mag-level up na mag-level up ka. Pero ituloy-tuloy mo. Ano? And decide na hatawin mo ang I am worldwide 101%. Ito yung question ko. Pusuan mo kung hahatawin mo si I am worldwide 100. Ang sabi ko ha, 100. Oh, naunan talaga si Mentor Breaks. Mentor Test, alam mo na. 101%, pusuan mo yan. Kung medyo alanganin ka, okay lang, maiintindihan ko. That's fine. Pero kung hahatawin mo to, gagawin natin ng sabay-sabay. Diba? So ano tayo, ano? Sunugin na natin, burn the ship na tayo. May mga ganun tayo, di ba? So gawin natin. Kasi ito na lang talaga. We really have to make 2024 a meaningful year para sa bawat isa na nandito. Okay ba yun? Deal ba natin yun? Deal? Deal yun na. Gawin natin. Let's make it meaningful. Magkaroon ng changes sa life natin, sa life ng bawat isa na nandito. Ano po? Decide today. Pwede kang mag-decide bukas, pero bakit mo pa ipagpapabukas kung kaya mo magdesisyon ngayong araw na to? Di ba? Hatawin natin si I am 101%. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. Sino ba yung na-challenge pagdating sa I am worldwide? Ako kasi challenge talaga ako dito. Bakit? Kasi bakit ako pagsasalitain, pagbebentahin ng barley, bakit ako makakausap na ibang tao ng mga hindi ko naman kakilala, sobrang laking challenge nun para sa akin. Eh okay naman ako nang wala akong ginagawang ganun na. Pero walang changes din. Kaya naman ako, for the last 11 years, wala rin naman talaga nagbago sa akin. Haya-hay lang talaga tayo dito. Pero iba, kapag nagkakaroon ng changes sa'yo, every single day, for example, ngayong araw, instead na nakapahinga ka, di ba, mentor breaks, yung ibang mga mentors natin dito, instead na nagpapahinga, pero andito kayo. So that's part of the change. So wag niyo i-acknowledge natin lahat ng lahat ng anything extra na ginagawa niyo, especially in doing the business. That's part of talaga growth na talaga 'yun para sa atin, sa bawat isa na nandito. A comfort zone is a beautiful place but nothing ever grows there. Ito yung totoo. Wala talaga nag-grow. Alam niyo ba, nagkaroon kami ng appraisal. Ang unang tanong sa akin, ano ba yung nakikita mo? How do you see yourself? May mga ganun pa rin kami, 6 to 12 months, 6 to 12 months from today, or 3 to 5 years. Hirap na hirap na hirap na hirap ako magsulat kung ano ba talaga, kung ano gusto kong mangyari sa life ko, dun sa trabaho ko. Humingi ako ng tulong sa manager ko, ano bang isusulat ko dito? Kasi kung tatanungin mo ako sa IAM Worldwide, how do you see yourself 3 to 5 years from now? Ito. So iba pala talaga if it become your passion na. Talagang you really visualize yourself. Kaya nga mas maganda visualize the end before you begin. Dapat ngayong araw na to, since nag-decide ka na 101%, nakikita mo yung sarili mo na darating yung araw, aakyat ka ng stage, kukuha ka ng award, or magsasalita ka to inspire a lot of people. Millions of people. Nakikita niyo ba yung sarili niyo? Dapat ganun Kasi ako may mga ganun na ako May mga ganun ako sa sarili ko habang nagdadrive ako pauwi ng bahay. Alam mo yung nag-i-speech talaga ako? I don't know kung na-experience or baka baliw lang talaga ako. May mga ganun, no? Or baka ganun lang talaga. Ano yung nakikita mo yung sarili mo na umakyat ka ng stage, nag-reveal ka ng sasakyan, kumuha ka ng millions, nag-i-inspire ka ng mga tao, nag-i-speaker ka. Dapat ganun din yung nakikita mo. That kind of excitement. 'Di ba? Na mangyayari 'yon. Tapos kapag dumating na, you really have to live on that reality. 'Di ba? Kahit hindi pa nangyayari. Natutunan ko siya sa isang mentor Sabi niya, alam niyo ako, dumating ako sa point na ganun Yung talagang asing grabe yung passion ko to do the business. And nakikita yung sarili ko na nagsasalita ako na nakuha ko na kahit nasa isip ko pa lang
na you are living on that moment, kung nararamdaman nyo yun, wala na talaga. It is finished para sa atin. Ano? So let's just continue. Ano po, na i-develop yung sarili natin. And yung ano naman kasi natin, yung confidence naman natin sa sarili natin, nabibuild naman yan eh. It really build. Nabibuild siya through practice. Nabibuild siya if you are equipped with knowledge, with learning, with skills, with understanding. Dapat mas mapataas at mas mapataas yun. Kaya continuously learning dapat tayo dito. Ano po? And of course, syempre, darating dyan yung mga delays. Probably ngayon, questionin mo yung sarili mo. Ang tagal ko na dito. 3 years na ako sa IA. Pero bakit ganun? Yung mga kasabayan ko, ganito na. Kasabayan ko, ganyan. Bla 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 bla. But always keep this in mind. Man's calendar versus God's calendar. May right timing para sa'yo. Kasi ang hirap naman, di ba, na ibuhos lahat ni Lord, yung lahat ng blessings na pinagpe-pray mo, pero hindi ka pa ready. Eventually, mawawala din yun. No? Sayang, di ba? Kaya tayo, always keep in mind na all the delays, hindi naman siya denial eh. Delay lang talaga yun. Hindi naman dinideny ni God that you are worthy of all the blessings that you are praying for. Pero andun yung timing niya. Ay, mukhang ready na to si Mentor Eileen this time. Ay, mukhang ready na to si Mentor Joy para sa suffer niya ngayong taon. Ready na si Mentor Gigi. Si Mentor Chad, ready na, nakapaglipat na kasi eh. Di ba? Ready na si Mentor Ego. Mentor Marilyn, Mentor Cowrie. Ready na to? Sige na nga, ibigay ko na. That's the God's calendar. Kasi tayo, di ba, nagkakaroon tayo. Totoo naman yon, di ba? When we plan, kapag may mga goals tayo, totoo yung SMART goals, may mga SMART goals tayo na may deadline, may timeline. Yun yung timeline natin na isineset natin sa sarili natin. Kaya di ba, we are pushing ourselves, hataw. Pero darating yung point na parang, Lord, bakit ganun? At hataw naman ako araw-araw. And ako, ang pinakasigurong best example ko dyan, si Mentor Tess. Best example ko si Mentor Tess, for this man's calendar and God's calendar. Because I remember last year, and alam na alam niya to eh, I remember last year, she was on that moment, Mentor Tess, share ko na lang Kasi best example ka sa akin dito eh. Ayan. I remember last year, talagang dumating siya sa point na sobra, nade-drain na talaga siya. And then sabi niya sa akin, ganito, ganyan, ganyan. As in, naiiyak siya, ganyan, 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 ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, ito yung suggestion ko Sabi ko sa kanya, sige, pahinga ka muna ngayon. Kain ka ng breakfast, have good breakfast the next morning. Pero ang pinakamaganda kasi dyan, she never stop. The following day, nag-live pa rin sa TikTok. Respective kahit pagod or puyat yan, nag-live pa rin. Pero yun pala, yung magiging breakthrough niya. Then right after that, nagtuloy na. Nagawang mag-Sapphire month of October. Tama no, Mentor Tess? Nag-Sapphire month of October, naglabas ng sasakyan month of October. 2-in-1, grabe no, tinuhog niya ng isang buwan. Plus nagkaroon din ng another Sapphire under the organization, nag-Jade for You the following month. Tapos nagkaroon ng mga tao under sa organization. Diba? Kaya always keep in mind, kapag andun ka sa moment, alam niyo ako, kaya ako, every time na na-challenge ako, yung up to the extreme na challenge na nararamdaman ko, mas excited ako, Lord, ano bang kapalit nito? Ganong feeling. Kasi if you have a very strong faith sa purpose ni Lord sa life mo, na inilagay ka talaga niya dito, yung belief level mo, aabot ng 101%. Na kahit na anong challenge yan, struggle yan, difficulty, negativities na maramdaman mo inside, ang mafe-feel mo na lang, Lord, excited ako, kailangan ko lang to lampasan. I'm just praying for the strength, wisdom, na malampasan ko to kung ano yung kailangan kong gawin. Ganong klase ng prayer. Kaya naman ako, when I was in my most devastated time last month, ganun yung prayer ko. Kasi nagkaroon ako ng doubt.
nagkaroon ako ng doubt sa ano, sa plano niya sa life ko. And yun yung feeling ko na parang, Lord, sorry. Kaya nagso-sorry ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, Lord, sorry. Kasi I'm doubting your plans. Sabi ko sa kanya, kasi hindi ko siya maintindihan ngayon. As in, grabe yung ganitong klase ng emotion ko. Sobrang lost ako nung time na yon. Sobrang lost ako. Sobrang down ako. So ang prayer ko sa kanya, nag-seek talaga ako sa kanya ng help. Sabi ko sa kanya, Lord, I need your help. I need your help to help me believe again sa plano mo sa life ko. And right at that very moment, alam mo yung ano na, the following day, hindi naman siya as in totally na gumaan, pero somehow, naging okay ako unti-unti. Hanggang sa nagkaroon ka na ng mga bagong ano and through the help also of the people around you, and of course through the help of new mentors, parang nagkaroon ka ng bagong direction, ano yung mga kailangan mong gawin, mga bagong idea, and that's how God works in our life. We just really have to seek Him. 'Di ba? Kailangan lang talaga nating mag-seek. And God is never late nor early. He is always on time. Yung mga moment na minsan kasi si Lord talaga is nagtitis talaga siya. Alam mo yon, yung mga ganong feeling. Ititis ka niya, pagod na pagod ka na ngayon na. O sige nga, buhusan nga kita ng isang jade. 'Di ba? May mga ganon, 'di ba? Nakakapit ka. Grabe ka naman, Lord. May mga ganun kasi ako moment. Yung ikaw na lang, yung maso-surprise, na may pa-order ako ngayon, ay tinapa ko nung isang kaklase ko na hindi ko naman inaalok ko. Na alam mo, it will comes to you easy. Because that is how God works. 'Di ba? Minsan miracle talaga eh. He will do miraculous things. Huwag mag-emo, it is part of the process. Okay lang naman yan, mentors, kung may mga sama ka ng loob, may mga emotional burden ka, may mga pinagdadaanan ka, ay pagdating sa negosyo, that's really part of the process. Hindi lang natin nakikita yung mga struggle ng mga mentors natin, but they have their personal struggle, they have their inner battles na hindi natin alam. Kasi nakikita lang natin sa kanila, result, accomplishment, achievement, recognition, pero behind that, mas malaki. 'Di ba? Pero ang maganda diyan kasi God is building us in all the trials na malalampasan natin. It build our character, it build us as a person. Kasi yun naman yung pinakang kailangan natin dito eh. Why? Kasi tayo dito, we are building the network of people. Tao kasi yung hinahandle natin dito, tao yung hinahawakan natin dito. If we are not built, mahihirapan ka talaga. So paano kung buhusan ka bigla ni Lord ng ngayong month ng March ng 100 na downlines tapos hindi ka ready? Masasayang. Sayang yung 100, kawawa sila, and sayang ka din. 'Di ba? Pag hindi natin na-handle ng tama. That's why we really have to really have a strong faith. 'Di ba? That God is building us with all the trials and struggle. Hindi lang sa lahat ng magandang bagay na nangyayari sa atin Most especially sa lahat ng mga lahat ng mga trials na ma-experience natin. Every setback is a setup for a great comeback. Kaya naman palakpakan mo yung sarili mo kasi andito ka ngayon. Because this is one of the great comeback, 'di ba? Na ginawa natin dito. God tests before He invests. He will test you if you are worthy of the blessings that He will pour sa'yo, na ibubuhos niya sa'yo. Itetest ka talaga. Kaya nga di ba may mga tayo, test before testimony. Because what He really want is for you na talagang mag-glorify siya sa lahat ng makukuha natin. Kasi ang hirap. Kasi minsan if we are not believing in Him, talagang yung lahat ng achievements natin is because of us alone. Ganon. Pero kapag talaga tayo, I know that we cannot do it alone. You know, all the impossible thing, God can only do it in our life. Talagang sa Kanya mo ibibigay. Kasi lahat naman ng nakukuha natin, whether yung ginagawa mo ngayon, sahod, bahay, life, damit, hindi naman to lahat galing sa atin eh. Lahat naman to galing sa Kanya. And that is His investment to us.
Diba? Always believe on that. Never worry about the delay of your success compared to other because construction of a palace takes more time than an ordinary building. Totoo naman, di ba? Magtayo ka ng bahay kubo, magagawa ng ilang araw. Magtayo ka ng 3-story house and lot, it will take months, minsan years pa, depende. Ay ikaw, di ba? You are the most precious, precious human being na ginawa ni Lord. Tapos gusto mo madaliin na. 'Di ba? It will take time. Ano, always think of that. It will take time. And syempre, may mga delays, papasok dito yung a lot of disappointments. Sino dito yung mga disappointed? Ano ba yan? Akala ko magjo-join na siya, pero ngayon naka-block na ako. May mga ganun ba? Ano ba, nakala ko imi-meet up ako, in-India na naman ako. Hindi na daw, next time na daw kasi may a-attend na party, may date, may ganito, may blah blah dada. So ang dami ng excuse, 'di ba? Huwag kang ma-disappoint. Take it as an opportunity. Hindi umattend yung leader ko, so a-attend na lang ako ng training. Hindi nag-confirm yung kausap ko ngayon, so magpo-prospecting na lang ako. 'Di ba? Happiness starts with a grateful heart. Ako alam niyo, when I started, when I started, I always write 10 simple, 10 things I am grateful for on that day. Thank you Lord. Kasi maaga ako nagising, nakapag-almusal ako, ang sarap ng kape, nakapagluto. May mga ganun ako lagi. Kasi if you are not grateful with little things, paano pa yung big things? 'Di ba? Dapat in betweens. With every little and big things and everything in betweens, we have to be grateful. Kasi yun yung naa-attract natin. 'Di ba? And yun din kasi yung naiipasa natin sa ibang tao. Whenever a person is so happy, minsan 'di ba naa-attract mo? Or whenever you are happy, 'di ba naa-attract mo yung mga good news? Pero kapag sira na yung araw mo, umaga pa lang, asahan mo maghapon na 'yan. Maghapon na yung bad mood ka. 'Di ba? Puro negatives na yung na-attract mo. Totoo talaga 'yun, That's why we always have to start our day with a really grateful heart. Learn something from your situation. Lahat ng disappointments ay learning po 'yan para sa atin. Wag mong i-take na against you 'yan, ha? Don't take it as against you. It is something na most probably may tinuturo lang sa atin. Hindi siya nag-join. So siguro may tinuturo sa akin. Kasi baka possible kung nag-join to, mahirapan din ako. So at least now, mas kailangan ko pa na mas mabuild yung sarili ko para at least kung mag-decide na siya na mag-join, ready na ako. 'Di ba? May mga ganon na. Always take it on a positive note. Lagi. Kasi kapag ganon talaga, you don't have any negativity inside sa'yo. Talagang always lang talaga, gratefulness. What does this failure teach me? And kailangan din natin mag-assess. Mentors, i-assess din natin ano ba yung lacking sa akin. Ano ba yung ganito, ano ba yung ganyan, ano yung need kong gawin. 'Di ba? Kasi probably may mga bagay kasi na applicable sa ibang tao, hindi naman applicable sa iyo. May mga gano'n. So, wag kang ma-disappoint, kasi puwede ka namang matuto. Kasi kaya nga tayo, ang always nating sinasabi sa lahat ng mga mentors is, if you have something na talagang anong tawag dito? Anong term 'yun, 'no? Yung okay, yung effect sa'yo, effective, okey yung effect sa'yo. Yung effective ways mo, i-ano mo lang 'yun, mas i-build mo. Then try to start try to learn something new then. Along with that, wag mong i-erase. Halimbawa, mas effective ka sa mga cold market, so mas i-build mo 'yon, bago mo itap yung mga warm market, or kung effective ka sa warm market, mas i-build mo rin 'yon, Then bago ka mag-tap pa ng mga cold market, or kung mas effective ka saan, online, offline, effective ka sa mga 3-feet rule. So ano mo yun, mas ma-build mo siya kung saan ka effective. I-build mo, then start adding something new na matututunan mo dito. And we must accept finite disappointment but never lose infinite hope. Ayan.
kailangan natin 'tong tanggapin na lahat ng mga negativities, disappointment, struggle, ano lang talaga 'to, all are temporary. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi kung hindi man, kung probably kung nag-fail ka ngayon na hindi naman 'yan panghabang buhay. Learning lesson 'yan na wala namang naging successful, na talagang nagawa lang ng isang beses. Otherwise walang testimony 'yun na paano ka mag-i-speech. Lahat ng in-invite ko 100, nung day 1 lahat nag-join, walang kapagod, lahat jade package. Walang gano'n, kahit tanungin mo lahat ng mentors na even nga si Mentor May, top 1 na, nag-e-earn ng 7.9 million in a month nare-reject pa rin, nasi-sin zone pa rin. Na-imagine niyo ba? Kahit yung mga naka-Lamborghini na, may house and lot na, nakwe-question pa rin. To think na andun na sila sa ganong point. 'Di ba? Pero they never stop. Yun kasi yung difference eh. Difference between successful and unsuccessful people. 'Di ba? Is yung ano talaga nila yung how they thrive, yung strong ano nila, strong belief nila na kung nangyayari sa tao na 'to, mangyayari din sa akin. Yung ganong klase ng gigil. Kung nangyari 'to kay Mentor Tess, nakakabenta ng 16, magagawa ko din 'yan. Kailangan ko rin lang gawin, kailangan ko lang ma-surpass, yung ano ko, yung fear ko, maybe fear of doing TikTok, fear of talking to people, fear of sharing the business, fear of presenting the business. Kailangan ko lang lampasan yung takot ko. Kasi ang fear naman natin, ang ibig sabihin naman ng fear natin, false expectation appearing real. Tandaan mo yan, it's just in our mind. Na, shucks, baka ganito yung mangyari, di ba? Nag-overthink ka na, hindi mo pa nagagawa. Gawin mo muna, and then mo marirealize na, dali lang pala ng pinapagawa ni Mentor Ice. Kayang-kaya naman pala. Ang dali lang pala nung ginagawa ni Mentor Tess. Naunahan lang talaga ako ng takot. Di ba? Ganun lang naman yun eh. False expectation lang yun. Yung lahat ng fear natin. And, ang sabi dito, teka lang, hindi ko mabasa. Nasaan na ba yan? Dami kasi nakalagay eh. Ayan. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Sa lahat ng bagay. Sabi ko nga, pasalamat ka. Alam niyo ako, for how many times, as in always, ang prayer ko talaga, never ako never ako, nito lang talaga ako humingi ng tulong kay Lord. But most of my prayers is giving thanks to Him. Thank you Lord sa challenges ko ngayon. Thank you Lord sa lahat ng challenges ko sa life. Kasi alam ko hindi mo to ibibigay kung alam mo na hindi ko kayang i-handle. Ganun na. Pero nung mga time na hindi ko na kayang i-handle, Lord, kailangan ko na ng tulong mo. Dumating ako sa ganung point. Lord, kasi alam ko hindi ko kaya. Lord, I cannot do it alone. I really need your help. And it's not bad to ask for help. Pag ganyan. Lalo na dito kung may mga tao dito na pwedeng makatulong sa'yo, mentors, ask for help. Mentor test, tulungan mo naman ako. Paano ba ginagawa yung sa TikTok? Kasi mentor test talaga. Ibang klase yan. Ano, mentors? Top nyo yan. Mentor Kaori, paano ba ginagawa yung hosting mo? Mentor Kaori, paano ka ba nagpe-present? Paano mo tinatap? Mentor Joy, paano ba kayo nagaganito? Mentor Gigi. Di ba? Ask them. Ask for help. Okay. Kasi dito marami namang willing tumulong. Ano po? And ito naman, discouragement. Na-delay ka na, dinelay na ni Lord. Tapos may mga disappointment ka pa. Tapos ngayon, discouragement. This is a different level. Mentors. Ito yung mga moment na mararamdaman mo na, di na yata para sa akin to. Kasi na-experience ko rin to, pumapasok rin siya sa isip ko. Di na yata para sa akin to eh. Di ba? Parang ang dami ko nang ginawa, nagtatumbling na ako. Buti sana ako nagtatumbling kung gano'n lang kadali, di ba? Nagtatumbling na ako, nag-cartwheel na ako, pero wala pa rin. So that's discouragement.
And this is the ways of the enemy. Ano po? Para mabura yung lahat. Mabura lahat ng ano lahat ng visions na meron ka. So we really have to change the way we think. Kailangan natin baguhin yun. Ano? Para at least hindi tayo umabot sa ganito. You have your own time. Always keep that in mind. Kasi napakahirap talaga kapag nagkakaroon tayo ng comparison through other people. Okay naman that you will get the inspiration. That's fine. Through other people's achievement. And through that, you can ask for advice, you can ask for, alam mo yon, inspiration kung paano nila nagagawa. But then, always keep in mind, may sarili kang timings. Okay, don't give up because the best is always yet to come. Laging ganito. As long as you are doing what you have to do, na under sa control mo, okay? Alam mo talagang mag-aano yan harvesting will take time. Planting will take time. Okay? Pero anything worth it will take time. So, isipin mo lang lagi na kung ano man yung lahat ng ginagawa natin ngayon, magiging worth it din to sa tamang panahon. Ano po? And don't be discouraged if the people around you don't see what you see in your dreams. Kasi may mga ganyan, no? Most great people were doubted in the beginning of their journey to greatness. Lahat ike-question ka. Bakit ka ba nagpapakapagod dyan? Bakit ka gigising ng alas 5 para saan? Pagbebenta ng barley? Para sa barley? Bakit ka ba't hindi ka na lang magpahinga? Bakit ba nanonood ka pa ng Zoom? Linggo ngayon, sana ano ka na lang, pahinga ka na lang. 'Di ba? Tapos ang aga-aga pa. Sayang naman yung 2 oras mo, 1 oras kalahati mo diyan. Sana itinulog mo na lang. Everyone will doubted you. Totoo 'yan. 'Di ba? Until dumating yung time na nakikita na nila yung pagbabago mo. And that's our goal. Okay? Ang goal natin ngayong 2024, may mabago sa iyo. Okay ba 'yun? Pusuan mo dali. Kung 'yun yung goal natin. 'Di ba? Pusuan mo kung yun yung goal natin na magkaroon ng changes sa'yo ngayong 2024. Okay? Para at least yung lahat ng mga doubtful dyan sa paligid mo, sila na mismo yung lalapit sa'yo. Totoo yan, mentors, ano? Kasi ito, may bago akong pay-in ngayong week. Hindi naman siya doubted. Pero I never thought na alam mo yung nakikita niya totoo yun na nakikita niya yung mga posting ko. Gumagamit na siya ng barley pero never niya ako in-approach. Pero nung time na gusto na niyang mag-member, okay, time na gusto, kasi bumili lang, I don't know kung saan siya bumibili. Nung time na gusto na niyang mag-member, ang sabi niya sa akin, ikaw kasi yung kakilala ko na alam ko na nagbabarley, at least mas malaki yung tiwala ko sa iyo. So there are people like that. Mentors, yung mga tao dyan sa paligid mo, akala mo lang, tinitingnan ka nila, ano na ba nangyari sa'yo? Kasi baka kung same lang naman, bakit ba ako? 'Di ba? Bakit pa ako magbabarley? Pareho din lang naman yung nakikita ko sa'yo. That's why we really need to make some change. Kailangan magkaroon talaga ng change sa atin. Change for the better, for the good. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest and if we do not give up. Always to. Lagi natin itong gagawin. Sa lahat ng actions na iti-take natin, even our thoughts, mentors, even our thoughts, dapat align in alignment sa kung ano yung tama. Okay? Kasi naniniwala ba kayo sa good and bad karma? Totoo yan, di ba? If you ever invest things for the good things will happen. May mga ganon. And huwag ka na mag-give up. Galatians 6:9. Let's just continue. Doing what we have to do. And ito na yung dead end. Gosh, Mentor Aiza, bakit dead end na tayo? End of the tunnel. Ito na yun. Breaking point. Di ba? Yung nakadapa ka na, isinubsub ka pa. May mga ganon. Di ba? May mga ganyan. Kaya mentors, isipin nyo may mga tao ito sa I Am Roland, iba nangyayari to. May mga tao na they reach the peak level, na akala nila yun na yung success. Nag-elite, nag-milyon, nag-ganyan, pero nawawala pa rin. Okay, may mga ganon.
Kaya tayo, it's really important that we really have to build a good foundation sa atin. Kaya dapat yun yung mas unahin natin is ma-build yung good foundation sa sarili natin, good character sa atin, good attitude din. Kasi lahat tayo mapagdadaanan natin to. End of the ano ba yan? End of the tunnel. Yung parang wala na. 'Di ba? Pero ang tunnel may katapusan. Tama? Tama, no? And totoo, 'di ba? Look up, there is no way but up. Pag ibinagsak ka, yung bola, pag binagsak mo, pinakababa, there's no way for the ball. Pero kundi aakyat uli siya pataas. 'Di ba? The greater the test, the greater the testimony. Mas inspiring, mas ano mas grabe yung inspiration na mai-instill mo sa ibang tao. Kaya 'di ba kung makikita nyo yung mga ano natin, yung mga ibang mga mentors natin, grabe yung ano, kaya ikaw ngayon mag-picture ka ha. I-ano mo talaga, i-document mo yung sarili mo. Kasi darating yung time, babalikan mo na lang yan. Nagko-commute ka, napupuyat ka, grabe yung iniiyak mo, yung struggle mo. I-document mo yan. Kasi yan yung magsisilbing story, di ba? Story ng ano mo ng buhay mo dito sa I Am Worldwide. God will do wonders in your life. That's the truth. He will do. He created everything, 'di ba? Everything that you can see around you and even yourself. Ito pa kaya, 'di ba? Kasi si Lord naman he really want us na mag-prosper in life. Pero kailangan niya munang malaman if we are worthy of all those blessing. Kasi naka-ready na yan. Yung house and lot, yung sasakyan, yung savings, yung travel. Naka-ready na yan. Pero tayo kasi dito, kailangan mo siyang puntahan. Kasi hindi pwede na ibuhos lahat sa'yo. Kailangan mag-meet tayo halfway. Sabi naman ni Lord, kailangan meet tayo halfway Joy. Hindi pwede na ibigay ko lang sa'yo ng basta-basta. 'Di ba? I really need to make sure that you will take care of that, of the blessing. 'Di ba? And no resurrection without crucifixion. Ito, Red Sea story. Alam niyo ba yung Red Sea story? Si Moises. 'Di ba yung hinahabol sila? Na parang, gosh, ano ba yan? Nandito na tayo sa Red Sea, pero there's no way for them. So, ang ginawa niya, nag-pray lang siya. Ano? He pray for mercy from the Lord. Pero can you imagine na kayang hatiin ang Red Sea and then save a lot of people? Kung ito kayang gawin, si Lord pa ba hindi kayang gawin yun sa buhay natin? That will save you, your life, your family, and your future. Diba? Paniwalaan mo yun. Kasi darating yung time, eto na, may deliverance din. Ano, alam niyo ba yung kwento ni Joseph the Dreamer? Joseph the Dreamer, binigyan siya ng vision ni Lord na magiging king, magiging leader, people will bow down sa kanya, even yung mga kapatid niya. Pero ano nangyari sa kanya? Itinapon siya sa pit, nalaman ng mga kapatid niya, no, baliw yata tong kapatid ko na to. Ganon. Baliw ka ba? So pinagtulungan siya. Itinapon sa balon, tinanggalan ng damit. So ngayon, ibinenta as slave. Tapos nung binenta siya as slave, dun siya mas nakilala. Nalaman yung skills niya, dun siya naging leader, and then he became what he envisioned himself. Pero hindi ganun kadali. Kasi yung pinagdaanan niya, Lord, akala ko ba magiging leader ako, pero hindi, life and death. Yung pinagdaanan niya bago ibigay sa kanya yung pinakang visions na nakita niya. So always keep the faith. 11th hour, may experience mo talaga to. Pwedeng personal, pwedeng sa negosyo. Na parang walang-wala na. Eto na, ayoko na, stop na. Mangyayari at mangyayari talaga yan. That's why you really have to build that strong faith
sa ginagawa mo, strong faith sa sarili mo, and always, always keep yung ano talaga, gratefulness sa heart mo. So you will not attract any negativities around you. Kasi otherwise, ang hirap naman, di ba? And always connect ka. Ano? Always connect ka. Mag-connect ka sa taas, sa mga upline. Kung hindi pa rin pwede, connect ka sa pinakang taas. Di ba? Ipag-pray mo lang yan. Kasi that's the power of prayer. Because God will rescue and deliver you. Ano po? And the moment you're ready to quit is usually the moment right before the miracle happens. So don't give up. Kaya pag na-experience mo to, yung halimbawa, yung tamad na tamad na tamad, ay ayoko na tong i-meet. Mukhang hindi naman to magpe-pay in. Ayoko na. Pero yun lang pala yung kailangan, no? Kasi yun pala yung magiging agila mo, makakasama mo sa negosyo. Iniintay lang pala. Yung parang si Lord, oh, sige, itetest kita ngayon, ha? Tingnan ko. Ito na yung agila mo. Tingnan ko kung aatenan mo or hindi. Di ba? Huwag ka lang mag-give up. Tuloy-tuloy mo lang talaga. And syempre, pag sinabi natin tuloy-tuloy, talagang with complete action na. Ano po, yung gigil. Talagang, yung gigil naman kasi, pwedeng makuha mo talaga yan eh. Far up ka ngayon, then after nun, later on, ay nawala na uli. Di ba? Ay gigil na lang uli ako sa susunod. Di ba? Yung sustain, how to sustain that, yung ganong klase ng passion. So ngayon, this is the summary. Ano po, ng ating how does God build us? First, we'll have to dream. You'll have to decide. But definitely, there will be delays, disappointment, discouragement, dead end. But always keep in mind na magkakaroon talaga ng deliverance. Kung makikita nyo dito, out of all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, out of 7, lahat ng negative dito, 1, 2, 3, 4. Apat. Because that's how God want to build us. Through all the struggle, through all the difficulties, through all the challenges, mas malaki kasi yung natututunan natin through all those things. Mas dun kasi nabibuild tayo. Mas dun niya tayo tinuturuan. Mas dun tayo nagkakaroon ng learnings, ng mga lessons. Ano ba yung kailangan? Hindi naman sa lahat ng masayang bagay. Walang ano dun eh. Walang masyado natututuan sa ganun, di ba? But then, iba yung feeling that you are achieving things out of the struggle na pinagdaanan mo, na nalampasan mo. Tama, di ba? Kasi mas ano talaga siya, mas fulfilling sa pakiramdam. Mas iba yung feeling na, yung kaya nga may mga tao, di ba may mga mentors tayo, mostly talagang umiiyak talaga sila. Because we know nothing about the battles na nilampasan nila. Nakita lang natin, umakyat sa stage, naglabas ng supercar, umiyak pa. Pero yung battles na nilabanan niya para ma-achieve yun, yun yung hindi tayo aware. And ikaw, I'm sure, definitely, most probably, may mga struggle ka rin ngayon. Lampasan mo lang yan. Ano? Lampasan mo lang. And tayo dito, we really have to decide on a daily basis. Gagawin ko ba si IAM or hindi? Attend ba ako ng training or hindi? Pag-aaralan ko ba? Kakausap ba ako ng tao or hindi? O offer ko ba yung product or hindi? Because this is something extra para sa'yo. So, extra effort, extra time yung kinokonsume nito. Pero itong lahat ng extra, darating yung time, it will become extraordinary resulta yung kaya namang ibigay sa'yo. So yun yung panghawakan mo. Is to be an extraordinary. Di ba? Huwag tayong huwag tayong mag-settle for being ordinary. Extraordinary. Nothing bad sa paging extraordinary. Lalo na if we are here to help other people. Ano? Eh syempre, ang hirap naman tumulong sa ibang tao if hindi mo kayang tulungan yung sarili mo. You cannot give what you don't have, You cannot give what you don't have if you don't have the knowledge, the skills. Hindi mo siya kayang ibigay sa iba. You don't have the inspiration, the testimony. Baka yung mga pinagdadaanan mo ngayon, darating yung time, pagdaanan na magiging leader mo. So ano yung mai-share mo? 'Di ba? Paano mo nalampasan? Kaya nga totoo yung sinasabi ng mga mentors, yung lahat ng mga yung mga natin ngayon, struggle natin ngayon pag sinishare sa kanila. Alam mo, at the back of their head,
Yun, experience ko yan maraming beses na. So ito lang yung kailangan mong gawin. Lampasan mo lang. Ganun talaga. Tuloy-tuloy mo lang. Kasi totoo talaga yun. Kahit paulit-ulit na sinasabi, tuloy-tuloy mo lang. Kasi that's the only way, is yung ituloy-tuloy mo lang talaga siya na gawin na. Na gawin ito. And ikaw na mismo. Ano? Ikaw na mismo. Yung sa huli, magbe-benefit. Not you, your family, your kids, 'di ba? And generation ng buong family mo. Ano po? And ito, when I started, totally November 8, 2020, nag-start ako October 26, ano? Platinum package pa ako nito. Ang total gross commission ko, laman ng dashboard to ha, mentors, 6,600 pesos. Nung nagsimula ako sa IAM Worldwide. Pero 3 years after, nagawa natin na mag 1 million na. Kaya mo ring gawin. Kaya sabi ko sa inyo, picturean nyo lahat. I-document nyo lahat. Para may babalikan ka. Di ba? Kung nag-stop ako, I don't think so madadagdagan tong 6,600. Siyempre hindi. Pero tinuloy-tuloy eh. We really have to put on effort. Hindi lang basta tuloy-tuloy. We really have to put on effort. Effort talaga. Yung hataw-hataw talaga. Yun talaga yung kailangan natin. Okay? And of course, seek first the kingdom of God and all these things will be added unto you. Always. Lagi ito talaga. Lahat ng ginagawa natin, we always have to seek first si Lord. Never give up on a dream just because of the time it will take to accomplish it. The time will pass anyway. Totoo to. Bakit ako mapapagod sa 5 taon sa 3 to 5 years na sinasabi ng I Am Worldwide? Nagtiyaga nga ako ng 11 years. 'Di ba? Nagtiyaga nga ako ng 11 years, yung pa kayang 3 to 5 years. Hindi ko tiyatiyagain, hindi ko gagawin, hindi ko bibigyan ng time. Eh, ang laki ng difference, less than half yung difference. Kung ihahato ko si I Am Worldwide. Kaya wag kayong magtataka mentors, kung lahat ng mga top mentors, they never stop pa. Kasi nakita na nila. So it's just up to you kung sasabay ka. And I hope sabayan mo. Para after 1 year, grabe meds. Nakapaglabas na ako ng car. Nag 1 million circle na ako. Yung last na usap lang natin ng February, ng March 2. Ano ba ngayon? March 2, March 3. Yung usap lang natin ng March, pinag-uusapan lang natin yun, di ba? Yung change. Pero grabe, no, bago matapos yung taon, no? Ito na yung nangyari. Pinanghawakan lang natin. Hindi lang tayo nag-stop. Tinuloy-tuloy natin. And nagbigay talaga tayo ng extra effort. So, mas ma-shorten. Ano? Yung kaya mong gawin ng 11 years, 10 years to 11, 12 years, 15 years, i-squeeze lang natin na 3 to 5 years. Gusto nyo ba yun? Para at least, di ba? After 3 to 5 years, haya-haya. Travel ka dito, enjoy mo with family. Na talagang freedom, may kapayapaan na. Di ba? May kalayaan ka to do. Plus at the same time, wala kang any sa mind. Saan ko ba kukunin to? Pambayad ng ganito, pambayad ng ganyan. Saan ko ba ganito? Gusto kong mag-travel kaso wala akong oras. Wala akong pabiling ticket. Gusto kong dalhin yung buong pamilya ko kaso ganito. Alam mo yun, may limitation na. Yung kasi yung gusto natin tanggalin, yung limitation, yung nagli-limit sa atin na gawin na magkaroon ng komportableng buhay. Kasi pwede naman kasi may mga different level tayo ng comfortable life. Pero ang komportableng buhay kasi sa akin, nagkakape ka habang tulala. Pero yung income mo naman, nasa ilang digits. $1 million yung laman ng wallet mo. Ay, Kiber, kahit magkape ako maghapon. Di ba? Yung tipo na, men, stress ako, magpa-incentive naman tayo. Men, magkita naman tayo sa Okada. May mga ganun. Men, travel naman tayo Cebu, Palawan.
Mga gano'n, yung gano'ng klase. Dalhin mo yung buong family mo that you are not checking, 'di ba? Kung wait lang, may kakainin pa ba tayo next month? May pambayad pa ba tayo ng tuition? May ano na naman, start na naman ng pasukan. May mga gano'n. Kailangan nating tanggalin unti-unti yung naglilimit sa lahat ng mga bagay na gusto nating gawin. And yun is kung pagtutulungan natin pare-pareho. Ano mentors? Kaya naman yun lang, sabi nga dito, 1 Corinthians 2:9, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Panghawakan mo to. Kasi may mga bagay na ikaw na lang mismo yung magugulat. Na shucks, grabe pala talaga ano yung kayang ibigay ni Lord sa life ko. Then you are more than grateful. You glorify Him more beyond